Hindi pa rin daw natatanggap ng Department of Agriculture ang pondong inilaan para sa El Nino Mitigation Program ng gobyerno. Malaking tulong daw sana ito para maibsan ang matinding epekto ng tagtuyot sa agrikultura. Wala pang pahayag sa ngayon ang DBM o ang Department of Budget and Management tungkol dito. May report si Oscar Oida. Ito ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin sa Mindanao. Palala ng palala na tagtuyot. Ang tanimang ito ng talong at asparagus sa barangay Mabini, Coronadal, South Cotabato, tuyong-tuyo na. Kabilang sila sa malalaking supplier ng asparagus sa buong South Cotabato, pero noong Pebrero, halos wala na raw silang may deliver. Ang mga bunga naman ng talong, kung hindi man tuyo, ay sira. Ang mga nabubuhay naman ay napakaliit kumpara sa mga dating bunga. Dati kung namin ang panahon, pila ka sako ang makuha nyo? 20, Oo. 15. Huwag isang ulan. Among nang na problema, halamon ulan. Ang paghihirap ng mga taga Maguindanao na pinakaapektado ng El Nino, hindi pa rin maibsan. Hindi na alam ng magsasakang si Mandag Sumagayan kung saan niya kukunin ang pampaaral at pampakain sa 8 anak. Nalugi na raw siya noon dahil sa pamimeste ng daga at ngayon lugi na naman dahil sa tagtuyot. Pagka lipas ng daga, ito na, El Nino na. Nabutan ng El Nino. Hindi na naman kayo makabalik magtanim kasi walang tubig. Ang epekto ng El Nino, dama rin maging sa Luzon. Sa Pangasinan na siyang pinakamalaking supplier ng isda sa buong Luzon, nanunuyot na ang ilang mga palaisdaan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, pinakadelikado raw dito ang mga fish pond na malayo sa ilog. Kung ito ay lampas tuhod lang yung pinakamalalim, medyo affected tayo kasi nga sa sobrang init ay hindi rin maganda para sa isda. Nagbabawas yung mga isda. Kasi medyo mainit yung tubig kasi. Dahil sa epekto ng araw. 4.7 billion pesos na ang halaga ng mga pananim na nasira dahil sa tagtuyot simula February 2015. Katumbas ito ng higit 100,000 ektaryang lupain na nasira at hindi pa tapos ang kalbaryo. Magpapatuloy pa raw ang El Nino na sasabayan ng tag-init sa Abril at Mayo. 2014 pa lang, bumuo na ang gobyerno ng Task Force Group at naglatag ng proyekto para maibsan ang epekto ng El Nino. 19.5 billion pesos ang hininging pondo para dito. 2 billion pesos ang ilalaan sa Department of Agriculture. Ang kaso, ayon sa DA, ni isang kusing, wala pa silang natatanggap. We submitted a action plan sa DBM noong October 2014 for El Nino. It's the rain, the roadmap to address the impact of El Nino. It was supposed to, that's a 19.8 billion project. So 2.1 sana dyan yung sa DA. Pero to date, hindi naman na. Ang ginagamit pa rin namin yun ngayon, yung regular funds. Paliwanag ng DA, hindi naman daw nila pwedeng basta-basta galawin ang regular budget nila. Sa GAA natin, sa General Appropriations Act, may iba't ibang line items yan na kung saan nakasaad, kung saan mo lang siya po pwedeng galawin. Kami kung saan anong mga activities o interventions, kada rehiyon o kada region, yun lang yung allowed namin gamitin. Mula kahapon, sinusubukan na namin kunan ng pahayag si Budget Secretary Butch Abad, pero hanggang kanina, wala pa rin siyang tugon. Nakalib din daw ang isa pang opisyal ng Department of Budget and Management na maaaring magsalita ukol sa issue. Oscar Oida, GMA News.